Tata Panelo, Kaanole Horror Story. Naggagayak na ng pangtulog ang matandang Panelo sa kanyang kubo. Tapos, merong dalawang kanina pa nakamasid at nag-aantay ng kanyang pagtulog. Marami kasing alaga ang matandang Panelo sa kanyang kubo. Merong nakataling baboy sa gilid, merong mga bibi at manok, meron din namang kambing, at ang kanyang kalabaw ay malapit sa talian ng pintuan. Masarap na naman ang tulog ko ngayon, wika nung matanda. Kasabay nun, ang pagsilip ng dalawang lalaking nagtatangkang magnakaw ng mga alaga niya. O ano, titirahin ko na ba? Wika ng isang lalaki. Mamaya nga ha? Ang kulit mo pala ha? Nagugutom na ako. Narinig ng matandang yun ang sinasabi ng dalawang lalaki nang dahil doon nagpatay siya ng ilaw para kunwari matutulog na talaga siya. Unti-unting gumapang ang dalawang lalaki at ang kanilang punteriya, yung mga bibi at manok, para madali nilang maitakbo. Nang dakmain ng dalawang lalaki yung bibi at manok, kasabay noon ang paghalipaw sa kanila ng latigo. Na corner ni Tata Panelo yung dalawang lalaking magnanakaw. Kayo na naman! Wala talaga kayong kadala-dala! Tama na ho, Tata Panelo! Nagugutom lang ho kami. Kahit na, mas mainam pang manghingi kaysa magnakaw. Kawawa ang inabot ng dalawang lalaki dahil puro latay. Nagtatakbo silang dalawa at hindi na sila hinabol ng matanda. Bagamat kaya pang magtatakbo ng matanda pero hindi na lang niya ito hinabol. Akala nyo siguro maiisahan nyo ako. Bukas kayo sa akin pagsikat ng araw. Sa kaparehas na gabi, ang dalawang lalaking yon ay nagsumbong sa mga kainuman niya. Ang mga lalaking yon ay meron ding ipagyayabang pagdating sa katawan. At kung titignan mo, talaga namang matatakot ka dahil sila ay mga tatuan at mahirap silang pagkatiwalaan pagdating sa lahat ng bagay. Wala ba kayong nakuha? Akala ko ba kayang-kaya niyong pagnakawan ng matandang Panelo na yon? Wala kaming nakuha. Hahataw nga kami ng latigo. Ganon. Paano tayo ngayon magkakaroon ng pulutan niyan? Ayaw kasi niya. Pwede naman na kanina. Hindi nga pwede. Gising pa yung matanda Eh di lalo tayo nalintikan. Nagkanda latay-latay tuloy tayong dalawa. Hindi bale. Kami na ang pupunta roon at sasakmalin ko yung matandang yun. Meron siyang sinabi. Hindi baling manghingi daw tayo, kaya siya magnakaw. Ganon naman pala. Di dapat nanghingi na lang kayo para hindi kayo nalatayan. Tara na mga pare, at manghingi tayo ng alaga ni Tatang Panelo. Nagtungo roon ang mga manginom. Gising pa noon ang matanda. Magandang gabi po, Tatang Panelo. Naparito kami sa bahay mo upang manghingi ng alaga mo. Ganun ba, Arturo? Wala namang problema doon. Kaya lang, bakit kasama mo ang dalawang yan? Sila ang pinaghahataw ko kanina dito ng aking latigo. Tatang Panelo, hindi naman ho namin sinasadya. Pwede ho bang makahingi na lang ng bibi? Ayan, marunong ka naman palang manghingi. Kasi Tatang Panelo, etong kasama ko nasobrahan ng kakulitan. Ayan tuloy, napalo mo kaming dalawa. At isa ka pang pasimuno. Hindi naman po, Tatang Panelo.
Maaari po bang humingi na kami ngayon? Hindi na po namin nanakawin. Sige. Damputin nyo yung isang malaking itik doon. Teka sandali lang ho, Tatang Panelo. Hindi naman po itik ang hinihingi namin. Manok o kaya na may bibe. At bakit, Arturo? Meron bang pagkakaiba yon? Pupulutanin nyo lang din. Nag-iinarte pa kayo. Lumayas na kaya kayo rito. Hoy, kayong dalawa, kunin yung itik na binibigay ni Tata Panelo. Madaling kinuha ng dalawa yung itik. Isang piraso lang yon. Hindi na pwedeng sumobra. Tuwang-tuwa ang mga manginginom dahil nagkaroon sila ng masarap na pulutan sa gabing yon. Ganon pa man, lumalaos na ang mga manginginom. Sa pangunguna ni Arturo, palagi silang nanghihingi ng bibe o kaya na may manok. Pero merong isang beses na hindi sila pinagbigyan ng matandang Panelo dahilan kung bakit sila nito pinaglalatigo. Lumayas na kayo! Sumosobra na kayo! Gabi-gabi na lang kayo nang hihingi dito. Ano sa palagay nyo? Kada gabi nangingitlog ang aking mga alaga at mabilis na lalaki. Akala ko pa naman, Tatang Panelo, mabait ka. Mabait ako, Arturo. Kaya lang sumosobra na kayo. Tatang Panelo, kilala kita dahil dito ka na tumanda. Pero ako hindi mo ko kilala. Walang sino mang taong tumanggi sa aking kagustuhan. Tandaan mo yan, babalikan kita. Babalikan kita, Panelo. Bumalik ka. Aantayin ko ang araw na yon. Dito nagsimula ang away ni Arturo at ni Tata Panelo. Eto pa lang si Arturo ay merong kamag-anak na gabunan. Yung gabunan na nananahimik na at manggagambala lang kung sakaling merong hihiling sa kanya. Totoo ang sinasabi ko sa iyo, pinsan. Napakalupit ng matandang yun. Tignan mo naman ang nangyari sa akin at ang aking kasama. Nagkaroon ako ng latay sa katawan. Hindi naman namin ninanakaw ang kanyang alaga pero pinagbintangan niya kami. Hinihingi naman sana namin yung alaga niya. Pakiusap, pinsan. Tuluyan mo na ang matandang yun. Masyadong mababaw yung sinasabi mo. Tandaan mo, Arturo, nananahimik na ako. Pinsan naman. Huli na ito. Huling paghingi ko sa iyo ng tulong. Siguraduhin mo, Arturo. Sige at pagbibigyan kita. Lumipas ang isang linggo dito sumalakay ang pinsan ni Arturo at kasama pa siya. Sinipa ni Arturo ang pintuan ng bahay ng matandang Panelo at ikinagulat naman yon ng matanda. Magandang hapon, Tatang Panelo. Pasensya ka na sa konting abala. Pero ito na yung pangako ko sa iyong babalik ako. At talagang tinotoo mo, Arturo, yung banta mo. Bibe at manok lang ang dahilan. Kaya ka bumalik dito at nagsama ka pa ng kamukha mo. Kung hindi ako nagkakamali, kadugo mo ang taong yan. Magandang hapon po. Meron kasing nakarating sa akin na balita na hiniya mo raw ang aking pinsan. Ay tapos, anong meron? Siyempre, hindi sanay ang lahi naming napapahiya. Nang dahil ba dun mananakit na kayo? Hindi lang mananakit. Hindi lang. Alam na ng matandang Panelo ang ibig sabihin ng pagpunta roon nila Arturo dahil nararamdaman niya na yung kasama ni Arturo ay hindi basta tao. Kinuha ng matanda ang kanyang latigo at sinabing, "Sige, lumapit kayo! Akala niyo siguro hindi ko napaghandaan ang pagdating nyo.
Ikinagulat yon ng kamag-anak ni Arturo dahil meron pala itong naitatagong latigo na merong lason sa dulo. Mukhang tagilid tayo rito, pinsan. Tagilid talaga. Siguro, hindi yan yung ginamit niyang latigo sa inyo. Kasi kung yan ang ginamit, patay na kayo ngayon, no? Ito yon, yung ginamit ko sa kanila. At ang latigong merong lason sa dulo, ilalabas ko lang to kapag ikaw ang kaharap. O kaya naman ang lahi mo. Kung ganon, hindi pa ito ang araw mo, tanda. Aantayin ko ang araw na yon. Makalipas pa ang isang linggo, may bisita ang matandang panelo. Ikinagulat niya ang pagdating ng taong yon. Kamusta ho, Tatang Panelo? Nalibot ang aking kaibigan. Anong sadya natin? Wala lang. Para kasing narinig kita kagabi. Patungkol naman saan? Hindi ko alam, basta narinig kita. Sabi mo pa nga meron kang lalatiguhin. Ano ba yun? Matalas talaga ang pandinig ng kaibigan ko. Halika't ipagkakarni kita ng bibe. Ipinagkarni nga ng matandang panelo ang dumating na bisitang si Kanole at ang napansin ng mga magnanakaw sa kanila. Kahit na malayo pa lang sila ay amoy na nila. Yung umaalingasaw na amoy ng inihaw na bibe. Aba, mabuti pa yung bisita. Pinaghandaan. Samantalang tayo, nilatigo. Paano ba namang hindi tayo lalatiguhin? Nanakawin natin yung bibi ng matanda. Dapat nga hiningi na lang natin Masakit pa rin yung tama ng latigo. Hindi bali. Pupunta tayo dun, manghihingi tayo. Lumapit ang dalawang yun habang nag-iihaw si Kanole at ang matandang panelo. Hoy! Kayo na naman, anak kayo ng baka. Ano? Magnanakaw o manghihingi? Manghihingi po. Manghihingi naman pala. Lika. Teka sandali. Hindi natin bibigyan ng mga yan. Sumusobra na Oy, bakit? Siguro nagnakaw kayo, no? Nung nakaraan po yun. Pero manghihingi po kami ngayon. O halika, hati tayo. Siguro tama na sa itong ulo, no? Ulo? Ano akala mo sa amin? Pusa? Para ulo lang? Yan ang sinasabi ko sa iyo, kaibigan. Makapal ang mukha ng magbarkadang yan. Manghihingi na lang. Ba'y maarte pa. Hayaan mo na, halika na. Baka may dala kayong tuba dyan. Pagsaluhan na natin. Meron nga. Natuwa noon si Kanole sa kanila dahil meron silang dalang tuba. At naikwento nila kung bakit nila nagawang pagnakawan ng matanda. Pinipilit lang daw sila ni Arturo dahil kung hindi sila susunod, tiyak na babanatan daw silang dalawa. Sino ba Arturo na yun? Si Arturo, yung may kamag-anak na gabunan, pinananakot niya sa mga tao rito na kapag hindi raw siya binigyan ng gusto niya, kakainin daw yung taong yon. Ano? Kakainin? Yun ang pinagmamalaki. Matyang basta nang pumunta siya rito ngayon para makainuman ko. Itataob ko siya sa pamamagitan ng tuba. Nagkataon naman na nung gabing yon ay dumating nga si Arturo at kasama nito ang kamukha niya tapos may kasama pang isa. Saktong-sakto ang pagdating namin. May inuman pala. Kung hindi ako nagkakamali, ikaw yung sinasabing Arturo. Yung tatuan na malaki ang katawan. Ako nga, at sino ka naman? Isa akong kaibigan, bisita. Halika, uminom tayo. Mabuti pa itong bisita ni Tata Panelo. May puso, may utak, higit sa lahat mabait. Ano ba yung iniinom nyo? Ito ba? Galing to sa kanya. Tagay mo. Teka, sino naman to mga to? Wala yan. Huwag mong pansinin ang mga yan.
Hoy, lika, maupo ka rito sa tabi ko. Ayoko nga. Bakit? Takot ka, no? Di naman. Medyo lang. Halika na. Hinatak pa nga ni Canole ang kamag-anak ni Arturo dahilan kung bakit ito nagtatalon. Pakawari daw ng taong yon ay napaso siya nang hawakan siya ni Canole. Oh, anong problema? Tagay mo na. Tagal. Tumagay nga noon ng tuba ang kamag-anak ni Arturo hanggang sa lumaon ng lumaon. Heto na at nagkaungkatan na ng pinagmulan, lalo na ng malasing yung kamag-anak ni Arturo. Ganito kasi yon. Makinig kayo sa akin. Ako at ang aking mahal sa buhay, matagal nang natahimik. Meron kasing matapang na taong lumusob sa amin. Pinatay niya yung tinatawag naming hari. Tapos ayun, sabi niya, babantayan niya raw kami habang buhay. Kaya ito ko ngayon, nagbabago na, painom-inom na lang. Kung hindi ako nagkakamali, yung taong yun siya yung tinutukoy mo. Hindi hindi siya yun. Matipuno yun matipuno parang ganito? Yan, ganyan. Tapos, nakasandong puti. Nakasandong puti? Parang ganito? Yan? Ganyan nga tapos may bag sa likod. May bag tapos yan yung ganito. Yan nga. Teka, ikaw yun? Ako nga yun. Di ba yung tinatawag niyong hari-hari niyo yung nakalaban ni Ohena? Di ba? Nung anak pala ni Ohena. Yung Antoy yata yun. Yun na nga si Antoy. Si Antoy ay mag-aaral ko dati. Ikaw nga yun. Nang makumpirma ng kamag-anak ni Arturo na si Canole nga ang taong tinutukoy niya, bigla na lamang itong lumuhod sa harapan. Tapos gusto pang magmano. Uy, bata lang nagmamano. Kasi hindi ko alam ang pakiramdam nang nakaharap ko ng malapitan ang tumapos sa aming hari. Hari nyo, wala namang silbi. Alam mo, di ako makapaniwala. Yung isa sa galamay niya natagpuan ko. Mabait ka na pala talaga ngayon. Oo naman. Anong mabait? Nung nakarang puntangan niyan dito binabantaan ako niyan. Kasama niya pa itong si Arturo. Totoo ba yun? Hindi. Hindi po yun totoo. Oh, totoo hindi? Hindi po yun totoo. Gusto mo bigwasan ko pa to sa harap mo Teka, sandali lang pinsan. Bakit tinatanggi mo? Sabi mo, tatamaan sa'yo yung matanda. Wala akong sinabing ganun, Arturo. Umalis ka na. Hindi mo kilala tong taong to. Bakit sino ba yan? Huwag na kayo magbulungan. Naririnig ko yan. May tenga ako sa likod. Gulat na gulat si Arturo sa kanyang mga narinig. Hindi siya lubos makapaniwala na merong taong ganon. At isa pa, nagkataon na yung kamag-anak ni Arturo kilala pala si Canole. Nang dahil doon, umuwing luhaan etong si Arturo. Hindi naman niya sinaktan ang kamag-anak noon dahil nga nakapagbagong buhay na ito. O paano? Mauna na kayo umuwi. Ako, dito ako makikitulog Sige po. Maraming salamat. Isang malaking karangalan sa akin nang makaharap kayo. Alam nyo, napakabait nyo pala. Akala ko'y mamamatay tao kayo. Hindi naman. Ginagawa ko lang yun sa mga karapat-dapat na tinatanggal sa lipunan. Naintindihan mo, gabunan? Opo naman. Kinabukasan, muling bumalik si Arturo. Bitbit nito ang kanyang samurai. Ayon kay Arturo, 5 matanda na raw ang pinatay noon. At ang lahat ng mga pinatay niya, yung mga taong nagdamot sa kanya.
Yung tipong hihingi lang ito ng pulutan pero ayaw siyang bigyan. Naghuhurumentado na si Arturo sa harap ng bahay hanggang sa nilabas na lang siya ni Canole at sinabing, "Yang hawak mong yan? Wala yan. Kahoy lang yan eh." Napikon noon si Arturo kaya't nagbigay siya ng sample. Yung malapit sa kanya na kahoy ay kanyang pinaghahataw. Talaga namang napakatalas noon. "Ito ba ang sinasabi mong kahoy ha? Ito! Kayang-kaya nitong tigpasin ang kaluluwa mo." "Ah, ganun ba? Eh, wala naman yan eh. Di naman tumatalab sa akin yan." Muli na namang napikon si Arturo kaya niya't sinugod niya si Canole. Pero nagkamali siya at pinatunayan sa kanya ang sinasabi ni Canole. Nang dahil doon, tumilapon lang yung hawak niyang samurai. May lamok ah. Uy, tinamaan pala ako sa balikat ah. Pero hindi naman tumalab. Tumalbog lang. "Kunin mo! Isa pa! Dito!" Inulit na naman noon ni Arturo ang paghalipaw niya kay Canole. Pero talagang hindi tumatalab. Maya-maya pa ang kamag-anak niyang gabunan ay dumarating. Malayo pa lang yon nagsisisigaw na, "Arturo! Hindi ba't sinabi ko sa'yo huwag ka nang babalik dito?" Hindi ako makapaniwala na nagbago ka na talaga, pinsan. "Arturo, umalis ka na. Hindi mo kilala ang taong yan." "Eh kung siya kilala mo, pues ako hindi. Papatayin ko siya. Papatayin ko siya." "Arturo, talaga bang masakit sa loob mo yung hiniya ka minsan dahil hindi ka binigyan ng pangpulutan?" Yun lang ang nagpapasaya sa akin araw-araw. Masama akong hinihiya pumapatay ako ng tao. Ilang matanda na ang napatay nito." "Ganun ba?" "Canole, dapat sa taong yan hindi na rin binubuhay." "Pero alam mo, Tata Panelo, yung mga napatay niya ay mga simple lang din, mga katulad nyo. Di dapat ang magbibigay ng parusa sa kanya yung batas. Halika, sumama ka sa akin." Binitbit lang ni Canole itong si Arturo, kasabay nun ang paghilahod sa lupa. "At ikaw naman, gabunan, alam ko naman na wala kang pakialam sa kamag-anak mo kahit na ipakulong natin to, di ba?" Wala akong pakialam dyan, dagukan ko pa yun eh." Dinala ni Canole itong si Arturo sa polis at dito niya inamin ang mga nagawa niya. Nakita roon na si Arturo ay merong nakabinbin na warrant naong katuloy. Nang dahil doon, tuluyan siyang nakulong. Ay nako, bakit ba ganun? Kung di ako nakakatulong, merong taong nakakasama. Merong taong sumasama pala ang loob. Alam ko, gabunan, na medyo masama loob mo sa nangyari. Pero huwag ka sana magalit. Hindi! At bakit naman ako magagalit? Dapat lang sa kanya yun. Ako nga itong nagbabagong buhay ni inuudyo kanya pang bumalik sa dati. Ayoko nga, ayoko. Ganun sana. Kasi mahal mo pamilya mo, di ba? Oo naman. Mahal na mahal ko asawa at anak ko. Oy, teka. Wag mo akong hawakan. Wag mo akong hawakan. Napapaso ako eh. Oo nga pala. Sige. Anong trabaho mo ngayon? Di sa bukid. Naggagapas, nagtatanim, nag-harvest, ganun ba? Tapos yung dalawa kong anak nag-aaral na. Yung isa, grade 6. At yung isa, grade 2? Oo, tama, grade 2. Magandang balita yan. Alam mo, gabunan, yung mga kaparehas mo dapat talagang tuluyan ng nagbago. Teka nga sandali. May problema pa tayo. Ano yun? Yung tatay ni Arturo. Yung tatay ni Arturo, meron din yung kaso. Isuplong natin sa mga pulis. Ikaw na. Hindi ko naman nakaharap Bahala ka na ron. Sige. Yun ang isa sa naging magandang kwento sa pagpunta ni Canole kay Tata Panelo
Isang matandang walang kakayanan, pero latigo lang ang pinanglalaban at lumalaban ito ng patas pang araw-araw. Hanggang dito na lamang po ang ating kwento. Magandang gabi. Inuulit ko, hindi po umabot ng 5 minuto ang shoutout natin kaya't aantayin ko pa yung ibang magpapabate. Maraming salamat po.